Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Muli tayo po ay magbulay-bulay, higit sa lahat sa aking PCF family. Tayo po ay magbulay-bulay sa kanyang salita. Sa panahon po ngayon ay ang mga tao po ay nangailangan at naghahanap ng hope, naghahanap ng someone that will comfort us, someone that will cheer us, someone that will encourage us, someone na bibigyan tayo ng kaluwagan o bigyan tayo ng kaagapay. Because sa kalagayan po natin ngayon ay hindi po madali, hindi po simple at napakahirap po. Kaya inayahan ko po ang bawat isa na kahit papano tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. Iba-iba po ang ating sitwasyon, iba-iba po ang ating kalagayan. Mayroong iba na maaari sasabihin nila na hindi mo naintindihan kasi wala ka sa aking kalagayan. Tama po yun. At marami namang iba na sasabi na kaya natin yan, mapaglagpasan natin yan. Tama din naman po yun. But I will bring ourselves, dalhin natin ang ating sarili doon sa pinakamaganda at pinakamainam na magbigay talaga sa atin ng comfort, na konkretong comfort, konkretong pag-asa. Kasi sa mga anak ng Diyos ng unang panahon, sila man din ay dumaan sa mga kapighatian, dumaan sa mga tribulation na sinasabi ng Biblia. Sila man din po ay napighati. Pero sa kabila nun, sa kanilang pagiging pighati, ay nagkaroon sila ng magandang perspektibo, nagkaroon sila ng magandang pananaw, para bang makalangit, hindi lang parang talagang makalangit na pananaw ang kanilang iniisip, ang laman ng kanilang puso, nung sila po ay dumanas sa mga pagsubok, dumanas sa mga suliranin, dumanas sa mga problema or kabigatan or mga pighati sa buhay, na dapat ganun din po ang ating bigyan ng pag-ukulan ng oras, bigyan ng panahon, sapagkat doon po sa kanilang ginagawa, doon sila nagkaroon ng motibasyon, sapagkat sa kabila na naranasan nila yung pighati, sa kabila na naranasan nila yung paghihirap, sa kabila na andun sila mismo sa sitwasyon na nakayanan pa nila at nasabihan pa nila tayo na magalak kayo. Actually, sinabi yan ni Pablo, magalak kayo. At sinabi din niya ni Pablo sa 1 Thessalonians, give thanks in all circumstances, for it is God's will for you in Christ Jesus. Sinabi yan ni Pablo, isipin mo, siya pa mismo ang nagsasabi ng ganyan, sa kabila na siya po ay dumating din sa ganyang kalagayan. Well, the question lang is this, bakit po niya nasabi yung mga bagay na ganon? Hindi lang ganon po, si Pedro nagsasabi din si Pedro, si John nagsasabi din po si John. Ang tanong, bakit po nasasabi nito ng mga anak ng Diyos na sila man din ay dumating sa ganung kalagayan? At ano ang nagtulak sa kanila? Bakit nagkaroon sila ng ganung isang kaisipan, ganung laman ng kanilang puso sa mga bagay-bagay na nangyari sa kanilang buhay? Kaya inayahan ko po kayo na tayo po ay magbulay-bulay sa salita ng Panginoong Diyos. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa Romans chapter 12, verse 12. Basahin natin, Romans chapter 12, verse 12. Sabi dito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at palaging manalangin. Ulitin ko po, sabi ni writer ng Romans, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at palaging manalangin. Itong writer na to po sa Book of Romans ay magtaka na lang tayo, bakit nasabi niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa? That's number one. Magalak daw tayo dahil sa ating pag-asa. Ibig sabihin, mayroon daw tayong pag-asa. At magalak daw tayo doon. Pangalawa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Magtiyaga daw tayo sa ating kapighatian. Pangatlo, at palaging manalangin. Well, the question lang is this, ano ang nag-motivate sa writer na to na sabihin ang mga bagay na to? Maari ang sagot po dyan doon sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi kasi sa Romans chapter 12 verse 1, in view of God's mercies. Sa madaling salita, itong writer na to, mayroon siyang nalalaman tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, tungkol sa mercies ng Panginoon,
tungkol sa mga bagay-bagay na napaloob doon sa mercies of God, doon sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Kaya nasabi niya na magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Itong aspitong ito na nasabi niya, may connection doon sa verse 1. Kasi doon sa verse 1 ay marami siyang alam na mercies of God. From Romans chapter 1 to chapter 11 ay binanggit doon ang mga kamangamanghang biyaya, kamangamanghang kagandahang loob ng Diyos na pinaunawa sa writer, pinaintindi sa writer, at naunawaan ng writer yun, at naintindihan ng writer yun, at tinanggap niya ng buong-buo ng writer yun. Kaya nasulat niya ang mga mercies ng Panginoong Diyos. At dahil doon sa nasulat ang mga bagay na yun, kaya nasabi niya sa mga sinulatan niya, in view of God's mercies. See, yung mercies ng Panginoong Diyos, yun ang nagbigay sa kanya ng maganda at makalangit na perspektibo sa buhay sa gitna ng mga paghihirap o suro na kanyang naranasan, because mayroon siyang naunawaan na mercies of God. Mga kapatid sa Panginoon, my friends, kailangan talaga natin alamin, unawain ano yung mga mercies ng Panginoong Diyos. Kasi the moment na malaman po natin ang mga mercies of God, ang mga kagandahang loob ng Panginoong Diyos na sinasabi ng writer, tama yung sinabi ng writer sa verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Sa madaling salita, hindi talaga may alis sa tao the moment na maintindihan niya ang mercies ng Panginoong Diyos, maintindihan niya ang kalooban ng Panginoong Diyos, na sinasabi naman ng writer na magkaroon tayo ng kagalakan. Yung mercies ng Panginoong Diyos, yun ang magtutulak sa atin para tayo magkaroon ng kagalakan. Hindi lang yun, sabi niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Pangalawa, hindi lang pangalawa, kundi pinaparating niya sa mga sinulatan niya na mayroon pala tayong pag-asa. Out of the mercies of God na kanyang sinasabi, na kanyang binabanggit, ngayon lumalabas ngayon doon sa mercies ng Panginoon Diyos na mayroon palang pag-asa. Pag sinabi natin pag-asa, ay ito po ay nagbibigay ng maganda at positibong pananaw. Mayroon tayong inaasahan na maganda sa hinaharap. We are expecting something na maganda. At sinabi niya doon, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Mayroon tayong pag-asa. At sabi ng writer, dapat doon tayo magalak. Intindihan po natin, doon tayo magalak, doon tayo magsaya. Now, ang tanong na lang kasi ngayon, ano ba yung pag-asa na yun na dapat tayong magalak? Na dapat tayo ay matuwa, na dapat tayo ay mayroong kasiglahan sa ating puso at isip. Kasi sabi niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. We have hope. Sinabi ng writer, mayroon tayong pag-asa. At ang writer nagsasabi din mismo, magalak ka dyan kasi pag-asa mo yan. Church, tanong ko lang po, tayo ba talaga may pag-asa? At kung may pag-asa man tayo, nagagalak ba tayo sa ating pag-asa? Yung bang pag-asa na sinasabi natin o mayroon sa ating puso't isipan, talaga bang nagkaroon tayo ng kagalakan? May galak ba tayo doon? Kasi sabi ng writer, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Ang writer din mismo nagsasabi na yung pag-asa na yan, alam niya. Yung pag-asa na yan, naintindihan niya. Yung pag-asa na yan, naunawaan niya. Yung pag-asa na yan, nasumpungan niya, naranasan niya. Lagi kong paulit-ulit yung naranasan, nasumpungan. Kasi kaya nasasabi niya yung bagay na yung magalak kayo. Dahil siya din mismo, maari nga, hindi lang maaari, talaga din siya mismo ay nagagalak siya doon sa pag-asa na nandyan sa kanya, na siya namang sinasabi sa atin sa kasalukuyang panahon. Kaya church, mayroong pag-asa po. At magalak ka doon. Kasi yung pag-asa na yun, hindi ka bibiguin. Yung pag-asa na yun, hindi talaga hindi yan ipinagkait sa'yo. Talagang maranasan mo yan at masumpungan natin yan dahil sinasabi ng writer yan na mayroon talagang pag-asa. Ano yung pag-asa na yon? Na dapat nating asahan. At magalak tayo doon na ito talaga ay
in the future or sa ilang araw na darating, mangyayari ito sa buhay ko, mangyayari ito sa pamilya ko, sa gitna ng aking kalagayan ngayon, sa gitna ng aking sitwasyon ngayon, sa gitna ng kapighatian naranasan ko ngayon, tulad yan na may pandemic, mayroon talagang pag-asa na sinasabi ng Biblia. At sabi ng Biblia, dapat natin kagalakan yun kasi pag-asa natin yun. Well, ang tanong lang, ano yung pag-asa na sinasabi ng Bible? At sinasabi ng writer na magalak tayo doon. Yun po ang ating alamin ngayon. Of course, number 1 dyan ay si Jesus Christ. Sinabi yan sa 1 Timothy chapter 1 verse 1 na ang ating pag-asa ay si Kristo. Kung hindi natin maintindihan ang buong diwa ng ating Panginoong Kristo at hindi natin masumpungan ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang mercies of God na napaloob kay Kristo, sinabi ng Romans chapter 12 verse 1, Church, napakahirap po natin yakapin ang pananaw, ang katuruan ng pag-asa. Sa kabila na mayroon tayong Kristo, sa kabila na si Kristo ang ating pag-asa na sinasabi sa 1 Timothy, ay mahirap nating tanggapin yan kung hindi natin lubos maunawaan, lubos na maintindihan yung Kristo na ating pinanampalatayanan. I-take note, ang writer po ng Romans, dumanas din siya ng paghihirap. Dumanas din siya ng kapighatian. But the question is this, sa gitna ng kanyang karanasan sa kapighatian, nasasabi pa niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. At ang pag-asa na tinutukoy ng writer po dyan, doon sa mercies of God, doon sa chapter 12 verse 1 sa Romans, ay ang tinutukoy na pag-asa niyan dyan, hindi lang sa atin, kundi ang pag-asa, ang author ng ating hope, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya church, mga kapatid sa Panginoon, mayroon pong pag-asa. At ang pag-asa na gustong iparating sa atin ng writer ay ang ating Panginoong Hesukristo. Now, ang question lang, kumusta po ang Kristong pag-asa natin sa buhay natin? Kung si Kristo po ang pag-asa na itinuturo ng writer sa atin, now the question lang is this, kumusta po ba siya sa atin? Kumusta po siya na siya ang nagpakilala, na siya nag-introduce. Actually, ang writer ng 1 Timothy chapter 1 verse 1 ay si Pablo. Sinasabi ni Pablo kay Timothy, ang ating pag-asa ay si Kristo. Now, ang tanong na lang kasi, kumusta po si Kristo na siya pala ang pag-asa po natin? Siyang hope. Ibig sabihin, maraming magaganda kay Kristo. Maraming mga maiinam kay Kristo, kamangha-mangha kay Kristo, na yung pala ang magdulot sa atin ng pag-asa. That's number 1. Now, ano pa yung pag-asa na sinasabi ng Biblia? Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Sinabi din yan sa Romans chapter 15 verse 4. Ang pag-asa po na tinutukoy, na maaari tinutukoy ng writer dyan, ay ang salita ng Panginoong Diyos. Sabi niya, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ulitin ko po, sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Kaya pala isinulat ang salita ng Panginoong Diyos, kaya pala isinulat ang mga nangyari noong unang panahon, ang mga bagay noong unang panahon, upang sa pamagitan ng pagtitiis. Saan ka magtiis? Hindi doon sa pandemic. Hindi doon sa kawalan. Doon ka magtiis sa salita ng Panginoong Diyos. Kasi yun ang pag-asa na sinasabi ng Biblia upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Sa madaling salita, mga kapatid sa Panginoon, tama, mayroong pagtitiis. Magtiyaga tayo sa pagtitiis. Pero saan tayo magtiyaga sa pagtitiis? Doon sa salita ng Panginoon Diyos. Yun ang ating tiisin. Huwag tayo magtiis sa bagay na labas sa salita ng Panginoong Diyos, kundi magtiis tayo doon sa salita ng Panginoong Diyos, sapagkat yan din ang mag-aliw sa atin, at hindi lang mag-aliw sa atin, ay magkaroon tayo ng pag-asa. There is hope. Huwag ho nating sabihin na walang pag-asa. May pag-asa. Nandyan sa ating mga kamay. Nandyan na nagpakilala na nga ang pag-asa eh.
Nagpakilala na siya, binibigay niya na ang kanyang sarili. Kiniklaim niya na ang kanyang sarili na siya ang pag-asa. At gusto niya na lahat ng mga tao na dumanas ng kapighatian, dumanas ng mga pagtitiis sa buhay, ay yakapin siya kasi siya mismo ang nagpakilala na siya ang pag-asa. At yun po ang ating Panginoong Diyos. At yan din po ang sinasabi ng writer sa Book of Romans. Siya po ang mercies ng Panginoong Diyos na siya rin ang kalaunan na sinabi ni Pablo na siya ang pag-asa natin. Pangalawa, ang salita ng Panginoong Diyos. Napakahalaga po ang salita ng Panginoong Diyos. At sinabi ng writer sa Romans uli, chapter 15 verse 4, siya po ang ating pag-asa. Huwag ho nating ihiwalay si Kristo, huwag ho nating ihiwalay din ang salita ng Panginoong Diyos. Kasi ang salita ng Panginoong Diyos at si Kristo ay magkasama po yun. The moment that we are longing for hope, we must go to the Word of God. Kasi ang Word of God din mismo ay nagpakilala at sinasabi ng writer, ng mga anak ng Diyos, ng mga writer, na yun din po ay pag-asa. Ang Book of Romans, ang writer din mismo, siya rin ang nagsasabi na ang pag-asa ng anak ng Diyos ay ang salita ng Panginoong Diyos. Basahin ko lang uli, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat. Anong dahilan? Bakit nangasulat yung mga bagay ng una? Dahil sa ikatututo natin. Matututo pala tayo doon Mayroon tayong matutunan doon sa mga bagay na sulat nung una. Bakit? Upang sa pamagitan ng pagtitiis. Mayroong pagtitiis. Pero saan ka magtiis? Hindi ka magtiis doon sa problema. At pag-aliw. Mayroong mag-aliw. Ano daw? At sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan. Can you imagine? Upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan. The Word of God. Ay magkaroon tayo ng pag-asa. No wonder why. Bakit po si David, pag dumating siya sa mga kapighatian sa buhay, anong sinasabi niya? Ang salita mo, Diyos, ang aking pag-asa. Your word is my comfort. Maliban na alam niya ang Diyos ang comfort niya, maliban na alam niya ang Diyos ang hope niya, pumupunta pa rin siya sa salita ng Panginoong Diyos kasi kiniklaim din niya na ang salita ng Panginoong Diyos ay siya ring pag-asa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, iniyahan ko po kayo, lalo na sa ating sitwasyon ngayon, there is hope. Andyan sa bahay natin, naka-display. Malamang nga maganda pa yan. And what is that? Hindi pa nabubuklat, hindi pa nababasa. And that is the Word of God. Yes, Jesus Christ claim. Nagpakilala siya at sinabi ni Pablo, siya ang ating pag-asa. Pero mayroon pa ho, ang salita ng Panginoong Diyos na nandyan na sa atin, hawak-hawak natin, iyan din po ay pag-asa ang dulot sa atin. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Maraming pong salamat.